Ang pagsalungat sa mensahe ang malawak na pagsasaya sa kabila ng panawagan para sa pagtipid kamakailan, nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na humihikbi sa mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang mga magarbong pagdiriwang ng Pasko sa konteksto ng mga kamakailang kalamidad na tumama sa bansa. Ang panawagang ito para sa pagtitipid ay naglalayong ipakita ang pagkakaisa sa mga biktima ng mga pagbaha at bagyo na naguudyok sa mga mamamayan na unahin ang pagtulong sa kanilang kapwa. Gayunpaman, kasunod ng kanyang pahayag, isang engrandeng pagdiriwang ang ginanap sa Malacanang na nagpakita ng labis na paggastos at aliwan na nagbukas ng mga katanungan hinggil sa tunay na layunin ng gobyerno at ang kalagayan ng mga naapektuhang mamamayan. Ang panawagan para sa austeridad ang pahayag ng Pangulo ay tila isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapalakas ng diwa ng bayanihan sa gitna ng mga pagsubok na dinaranas ng mga tao. Sa kanyang panawagan, binigyang diin niya ang pangangailangan ng pagkakaisa at pagtulong sa mga biktima ng kalamidad na tila nagmumungkahi na ang mga pagdiriwang ay dapat na ipagpaliban o gawing mas simple. Ang mensaheng ito ay hindi lamang nakatuon sa mga ahensya ng gobyerno kundi pati na rin sa mga mamamayan na hinihimok na muling pag-isipan ang kanilang mga gawi sa paggastos sa panahon ng Kapaskuhan. Ang engrandeng pagdiriwang sa Malacanang. Sa kabila ng panawagang ito, ang pagdiriwang na ginanap sa Malacanang ay naglalaman ng mga elemento ng kaluwagan at kasayahan na labis na sumasalungat sa mensahe ng Pangulo. Ang mga pagganap, marangyang pagkain, at malalaking premyo ay nagbigay diin sa isang masiglang atmosfera na tila hindi alintana ang mga hamon na dinaranas ng maraming mamamayan. Ang ganitong pagkilos ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa pananaw ng gobyerno sa mga isyu ng pananaw at pananampalataya ng publiko sa kanilang mga lider. Ang pagsusuri sa ugnayan ng gobyerno at mamamayan, ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng mensahe ng Pangulo at ng mga aksyon ng gobyerno ay naglalantad ng mas malalim na isyu ng pamamahala at tiwala ng publiko. Ang mga ganitong pagkakaiba ay maaaring magpahina sa tiwala ng mga mamamayan sa kanilang mga leader, lalo na sa panahon ng krisis. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, ang mga ganitong pangyayari ay nagiging sanhi ng pagdududa at pagkabahala sa mga mamamayan na nakaranas ng mga pagsubok. Ang kahalagahan ng pagkakaisa at suporta sa kabila ng mga pagdiriwang, ang mensahe ng pagkakaisa at suporta sa mga biktima ng kalamidad ay nananatiling mahalaga. Ang mga aktibidad tulad ng mga raffle at premyo ay naglalayong magbigay ng saya at pag-asa sa mga tao na maaaring magdulot ng pansamantalang aliw sa kanilang mga pinagdaraanan. Gayunpaman, ang mga ito ay dapat na isaalang-alang sa konteksto ng pagpapahalaga sa mga mamamayan at ang kanilang mga pangangailangan.